Magandang araw po. Ako po si Janelle Maralit from BS Ed 1D. So, first po is dahil po sa subject na GE 103 or Contemporary World ay nagkaroon po ako ng mas malawak na pag-unawa tungkol sa mga nangyayari sa mundo, maging sa sarili ko po bilang isang estudyante. Dahil po sa subject na yan ay natutunan ko po kung paano nag-uugnay yung bawat bansa at kung paano po sila naapektuhan ng mga issues na nanggagaling din sa kanila. Natutunan ko rin po kung paano umiikot or gumagana yung ekonomiya ng bawat bansa. Kung paano po tumataas yung bilihin, mas tumataas yung bilihin, kung bakit po may mas maunlad na bansa kaysa sa iba. Dahil po sa subject na yan ay natutunan ko po na maging aware sa mga nangyayari sa mundo. Dahil ako po talaga ay hindi po ako yung panonood ng mga news, mga balita. Miss ko nga po yung pag-i-scroll ko sa FB or sa TikTok ay may makita man lamang po akong mga issues or may mga issues po about sa iba't ibang bagay ay ini-scroll up ko na po agad. Hindi ko po siya binibigyang pansin. So, dahil po sa pa-current quiz nyo ay nagkaroon po ako ng kumbaga po ay na-curious po ako sa mga bagay-bagay at nag-start din po ako talagang manood ng balita kasi takot po akong walang maisagot sa quiz nyo. Kasi tanda ko pa po nun, na zero po ako sa first Korean quiz nyo po kasi talagang hindi po ako nanood ng balita nun sa pagkakatanda ko po. So, yun po. Siguro po ang experience ko sa GE 103 na hindi ko makakalimutan ay yung first na natawag ako sa recitation. Nabunot po ako unang beses na nabunot ako sa index card. So yun po is pag tayo ko pa lamang po sa upuan ko noon ay sobrang kaba ko na po, narinig ko pa lang po yung name ko na nabunot dun sa index card ay sobrang kaba ko na po talaga. Tapos yun po, nung pagpunta ko po sa unahan nun is sobrang kaba ko na nga po talaga nun. Di ko na po mapililan. So, nung tinanong niya na po ako, kasi ako po ata yung pinakauna nun, sa pagkakatanda ko po, dun sa panglimang ako po yung pinakauna. So, ako po yung natanong na una. So, yun po, nung natanong niya po ako ay, wala po ako, parang may naisagot po ako, pero hindi po dun yung point na hinahanap niyo. So, yun po ay, sa pagkakatanda ko po nun ay wala po akong aral, so wala po akong isagot nun. So, sobrang kaba ko po nun that time talaga kasi hindi ko po alam kung paano po kayo sasagutin nun. So, ginawa ko na lang po yung best ko para lang po masagot yung tanong nyo na yun. So, yun po. Siguro yun po yung talagang hindi ko makakalimutan kasi sobrang kaba ko po nun. Isa nga po talaga din sa weakness ko yung ganon, yung humarap sa maraming tao since first time ko rin naman po silang makakaharap sa ganon kasi bago pa rin po sila sa paningin ko. Isa po talaga yun sa weakness ko. Para naman po sa aking karanasan sa college or sa first semester ko sa college ay masasabi ko pong napakagandang experience dahil natutunan ko pong maging independent at mas pagkatiwalaan pa yung sarili ko. Dahil po sa mga naranasan ko ay tutunan ko rin pong maging independent. Yun nga po dahil syempre po nung una, lahat naman po siguro ay nahirapan mag-adjust. So, ganun po ako. Nahirapan po akong mag-adjust noon. Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan or kung paano ko po, ano po yung gagawin ko. Dahil na-culture shock din po ako yung sa the way, sa way ng teacher kung paano magturo. Dahil from senior high na hindi naman po kahigpitan, from college na parang seryosohan, yung wala po talagang halong biro. Yung kumbaga po ay kahit teacher po ay parang ang mukha po ay hindi po talaga yung palabiro or mabibiro, ganun po. So yun po, nung first semester ko po, ngayon pong first semester ay tutunan ko pong maging independent, yung hindi po ako umaasa sa iba dahil nung senior high po talaga ay
madami akong kasama sa gantong bagay, sa ganang bagay. Ngayon po talaga is ako lang mag-isa. Kumbaga po ay minsan naman po may nakakasama ako pero hindi naman po madalas na. So, kagaya po ng senior high ay sunod-sunod po yung gawain na nagagawa ko naman po agad. Pero ngayon pong college ay parang naubos po ako kasi nagulat po ako kasi sobrang dami po, super dami po, or sabay-sabay po yung gawain plus yung deadlines. So yun po, nanibago po ako, hindi ko po alam kung ano po ang unahin ko dito kasi hindi po talaga madali lahat ng subjects. Nahirapan po ako. Kasi syempre po wala pa naman po akong alam sa ganang subject kasi una pa lamang po. So hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko. Ganon. So yun po, nahirapan po akong kung ano po yung unahin ko na gawin. Kasi parang nahirapan po talaga ako dun sa lahat ng subjects. So, natutunan ko rin po yung dito po sa college ay na-experience ko rin po yung makihalubilo or ma-overcome ko po yung hindi ko yung hindi ko po alam na gawin na kung paano po makalubilo sa iba ay nagawa ko po talaga during first semester ko. Dahil nagkaroon po ako ng kaibigan at naranasan ko rin po na ako po yung gumawa ng conversation, yung unang gumawa ng conversation na makipag-usap sa mga kaklase ko. So yun po, ang sarap po sa pakiramdam bilang ang unang experience ko po na ganon. So yun po, kumbaga po ay parang achievements ko po yun sa sarili ko. Isa po sa achievements ko sa sarili ko yun. So, titignan ko po kung ma-overcome ko po yung fear ko na humarap sa madaming tao or dahil kaya ko nga rin po kinuha ang eduk para nga po ma-overcome ko po yung mga fears ko. So yun po kasi talaga din naman po ang gusto ko yung eduk, pero isa rin po talaga sa reasons ko yun is kaya ko po ako nag-eduk is para ma-overcome ko yung fear ko yung mga fears ko. So yun po, what a nice experience po sa first semester ko dito sa college. Nawa ay madagdagan pa po yung mga realizations ko, yung mga lessons na matututunan ko pa, at nawa ay maging mas independent pa po ako sa pagiging independent ko ngayon. So, yan lamang po. Maraming salamat po.